Naranasan mo na ba ito? Buong araw kang nagpapakasipag uminom ng tubig dahil narinig mo na dapat makawalong baso o 2 litro ka araw-araw. Pero ang ending, gabi-gabi ka namang nagigising ng 3, 4 o 5 beses para lang umihi. Paggising mo sa umaga, tila pagod na pagod ka, may dark circle sa ilalim ng mata at parang nagpoprotesta na ang iyong mga bato. Ang katotohanan, ang pag-inom ng tubig ay hindi lang tungkol sa gaano karami, kundi mas mahalaga ang kailan ka iinom. Kung mali ang oras ng pag-inom mo, hindi mo lang sinisira ang iyong tulog, kundi binibigyan mo rin ng sobrang pressure ang filter system ng iyong mga bato. Sa video na ito, hihimayin natin ang bantay oras map ng hydration base sa siyensya para matulungan kang isa. Matigil na ang pabalik-balik na paghihi sa gabi o nocturia. 2. Maprotektahan ang iyong mga bato laban sa kidney stones at paghina ng function. 3. At mapabilis ang iyong metabolism kahit nakaupo ka lang. Huwag kukurap dahil may sekreto tungkol sa body clock ng kidney na bibihira lang ang nakakaalam. Alam nyo ba, ang ating mga bato ay hindi parang makina na walang kapaguran? Mayroon silang tinatawag na circadian rhythm o panloob na orasan. Sa umaga at hapon, kapag ikaw ay aktibo, ang iyong blood pressure ay tumataas at ang mga bato ay nasa kanilang peak performance. Todo trabaho sila sa pagsasala ng dugo at paglalabas ng dumi. Pero kapag sumapit na ang gabi, naglalabas ang katawan ng hormone na arginine vasopressin o antidiuretic hormone. Inutusan nito ang mga bato na, "Hoy, magpahinga muna kayo at isave ang tubig." Ito ang dahilan kung bakit ang isang malusog na tao ay kayang matulog ng 6 hanggang 8 oras nang hindi bumabangon para umihi. Kaya anong mangyayari kapag uminom ka ng napakaraming tubig bago matulog? Pinupuwersa mo ang iyong mga bato na mag-overtime sa oras na dapat ay nagre-recover sila. Kapag laging ganito ang gawin mo, nauuwi ito sa nocturia. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lang basta istorbo. Sabi sa mga pag-aaral, ang mga taong may nocturia ay may mas mataas na panganib sa chronic kidney disease, high blood pressure, at sakit sa puso. Isipin natin si Mang Jose. Masyado siyang abala sa trabaho kaya nakakalimutan niyang uminom sa umaga. Pag-uwi sa gabi, dahil sa sobrang uhaw, nakakatatlong malalaking baso siya bago matulog. Ang resulta, 2:00 pa lang ng madaling araw, gising na siya para umihi. Naputol ang tulog at kinabukasan, masakit ang kaniyang balakang. Senyales na yan napagod na ang kaniyang mga bato dahil sa maling timing. Kailan nga ba ang pinakamagandang oras? Isulat nyo ang 3 golden times na ito. Una, pagkagising sa umaga, pinakaimportante. Matapos ang 6 hanggang 8 oras na tulog, ang iyong katawan ay natural na tuyot o dehydrated. Ang pag-inom ng halos 500 mililitro o 2 baso sa walang laman na tiyan ay parang gumigising sa iyong mga selula. Sabi sa research ni Dr. Michael Boschman, kaya nitong pataasin ang iyong metabolic rate ng hanggang 30% sa loob ng 1 oras. Ito rin ang pinakamabisang paraan para tunawin ang mga asido at mineral crystals na namuo sa bato buong magdamag. Kaya iwas kidney stones ka rito. 2, 30 minuto bago kumain. Ang pag-inom bago kumain, tinatawag na preloading, ay nakakatulong sa mas maayos na digestion at isang sekreto para sa natural na pagbabawas ng timbang. Nakakaramdam ka ng pagkabusog, kaya mas kaunti ang nakakain mo habang inihahanda mo ang iyong mga bato na iproseso ang mga nutrients mula sa pagkain. 3. Pagkatapos kumain, ugaliing uminom ng 1 hanggang 2 baso. Pagkatapos kumain
para matulungang linisin ang mga tubules ng bato mula sa mga mineral deposits na nakuha sa kinain. Para tuluyang mawala ang pag-ihi sa gabi, inirerekomenda ng mga urologist ang taktika na evening taper. Ang panuntunan, inumin ang malaking bahagi ng iyong kailangang tubig sa umaga at hapon at simulan ang pagbabawas ng likido 2 hanggang 4 na oras bago matulog. Ito ang mga dapat iwasan pagkatapos ng hapunan. Kape at matapang na tsaa, may taglay silang caffeine, isang malakas na diuretic na nanggigising sa pantog at pinupuwersa ang bato na gumawa ng mas maraming ihi. Alak. Bukod sa nakakaihi ito, sinisira rin nito ang iyong deep sleep cycle. Dark sodas, gaya ng cola, mayroon itong phosphoric acid na nagpapataas ng tsansa na magkaroon ka ng bato sa bato. Kung napapansin mong namamanas ang iyong mga paa sa hapon, ibig sabihin ay naiipon ng tubig sa ibabang bahagi ng iyong katawan. Sa oras na humiga ka na, ang tubig na ito ay babalik sa iyong daluyan ng dugo at ang mga bato ay mapipilitang ilabas ito, kaya ka na iihi. Itaas ang iyong mga paa ng 1 hanggang 2 oras bago matulog o magsuot ng compression stockings sa araw para maibalik ang likido sa puso ng mas maaga nang matapos ng bato ang pagsasala bago ka pa makatulog. Huwag lang makinig sa 8 baso araw-araw na payo. Bawat tao ay may iba-ibang pangangailangan depende sa timbang, klima at aktibidad. Maputlang dilaw, straw-colored. Congratulations! Tamang-tama ang iyong hydration. Malinaw na malinaw, colorless. Maaaring sumusobra ka na sa tubig. Delikado ito dahil pwedeng bumaba ang sodium sa iyong dugo, hyponatremia. Madilim na dilaw o amber. Hudyat ito na uhaw na ang iyong mga bato. Iba pang senyales ng maling pag-inom. Biglaang pag-inom, jogging. Kapag isang lagukan ang pag-inom mo, hindi ito ma-absorb ng maayos ng bato at agad lang itong ilalabas. Mas mainam ang unti-unting pag-inom, sipping, sa buong araw. Tuyong bibig, sakit ng ulo, at pagkapagod. Ito ang mga unang senyales ng dehydration na madalas na pagkakamalang puyat lang. Bilang pagtatapos, narito ang isang simpleng schedule ng pag-inom na pwede ninyong sundin. Una, alas 7 ng umaga, 500 mililitro pagkagising. 2, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, paunti-unting inom habang nagtatrabaho. 3, alas 11:30 ng umaga, 1 baso bago mananghalian. 4, alas 1 hanggang alas 4 ng hapon. Tuloy-tuloy na siping ng tubig. Pwedeng lagyan ng konting lemon para iwas bato sa bato. 5, alas 6 ng gabi. Huling baso pagkatapos ng hapunan. 6, pagkatapos ng alas 8 ng gabi, konting sips na lang kung talagang nauuhaw o kailangang uminom ng gamot. Para sa mga may history ng kidney stones, payo ng mga doktor na uminom ng dagdag na 1 baso kung sakaling magising sa gitna ng gabi para masigurong hindi magiging sobrang puro o concentrated ang ihi sa madaling araw. Sa kabilang banda, kung ikaw ay may malalang sakit sa bato o nagda-dialysis, dapat ay napaka-istrikto ng iyong fluid control based sa utos ng iyong nephrologist. Sabi nga ng ating kilalang doktor na si Dr. Antonio Reyes, dito sa Pilipinas na mainit ang panahon, mas mahalaga ang uminom ng sapat, umaabot sa 10 hanggang 12 baso para sa mga taong pawisin. Ang pag-inom ng tubig ang pinakasimpleng bagay na ginagawa natin araw-araw, pero ang tamang oras ang susi para sa malusog na bato at mahimbing na tulog. Tandaan, dami sa umaga, bawas sa gabi, at laging pakinggan ang katawan sa pamamagitan ng kulay ng ihi. Tanong para sa inyo, ilang baso ng tubig ang karaniwan ninyong naiinom pagkatapos ng alas 8 ng gabi? At matapos mapanood ito, ano ang balak ninyong baguhin sa inyong routine?
Ibahagi ang inyong kwento sa comment section sa ibaba at magtulungan tayong lahat. Huwag kalimutan, i-like ang video na ito kung ito ay nakatulong sa inyo. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ikaw ang unang makatanggap ng health tips mula sa ating channel. I-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga lolo at lola na nahihirapan sa madalas na pagbangon sa gabi. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli. Naway magkaroon kayo ng masarap na tulog at malakas na mga bato. Hanggang sa muling pagkikita sa susunod na video.